Ito kasi yung bago lumabas ito. Okay? Recent lang ito eh. Ibig sabihin nung gabi na ho ito, mga I think 11 or 12 or something like that. Basta mga ganong, hindi pala, mga 10. Lumabas muna yung balita na i-freeze ng ombudsman yung pera niya. I-freeze yung pera niya at hindi siya palalabasin. Tapos bigla lumabas ito. Hinarang ni Ombudsman Boying Remulla ang plano ni former House Speaker Martin Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Tulad ni Zaldico, baka raw kasi tumakas ito sa pananagutan matapos madawit sa flood control scandal. Hinahabol na rin ng mga ombudsman ang mga ari-arian ni Romualdez. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng mga bank account at assets ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa kinaharap ni Romualdez na issue ng money laundering at korupsyon na maaari ring dikit sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hinihintay na lang nila na maendorso ng AMLAC sa Court of Appeals ang freeze order. Well, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. We expect it to be filed by... Pero alam mo, dahil sa daldal nito, lalo sila napahamak. Kasi one, if you're going to freeze someone's account, money, hindi mo announce yan. Bakit? Kung i-withdraw yan. Hindi, pwede naman niya isarado yung account niya eh. Di ba? Agad-agad. Pera niya yun eh. Oo, magfa-flag yung AMLAC, pero pwede niya ilabas yun. Agad-agad. Ipapa-freeze. Pangalawa, do you think yung pera ni Romualdez nandito? Yung talagang tindi ng yaman niya? Nandun yan. May Swiss account yan. Kasi doon pala sa, kinuwento sa akin doon pala sa Swiss na yan, yung mga ganyan-ganyan, ano daw yan? Diyan daw talaga nag-o-open ng lahat ng mga illegal na tao sa buong mundo. Kasi doon walang question-question. Kinuwento sa akin, sino mo nagkwento sa akin to? Basta isang abogado nagkwento sa akin to eh. Doon daw talagang walang tanong-tanong kung saan mo kinuha yung pera. Basta nilagay mo dyan yan. So kaya nga, etong pag-announce niya, alam mo naman kasi, bida-bida ito si Remulla eh. Bida-bida ito eh. Gusto magpabida nito, siguro malamang nautusan din ng mastermind at sinabing, para meron namang mangyari, ipitin na natin to, ilaglag na natin unti-unti to si Romualdez. Kasi ulo ko na hinihingi ni Baste. Sabi ko siningo ni Baste, "Hoy, ulo mo!" Hinihingi na yung ulo ni Baste. Hinihingi na ni Baste yung ulo ni Marcos. Kaya tuloy, kailangan may ibang ulo na sila ibigay. Eto tuloy. Alam mo, Baste, kagagawan mo to eh. Natatawa lang, kagagawan mo to eh. Dahil dyan sa ulo-ulo na. Ayan. Mukhang yung ulo ni Romualdez ang ibibigay. Tomorrow, give or take a few days for the Court of Appeals to act on our request. Nabanggit din ni Remulla na humiling si Romualdez na makapagbiyahe papuntang Singapore para mag-check up. Pero tutol dito ang ombudsman. Paliwanag ni Remulla, ayaw na nilang maulit ang nangyari kay resigned Congressman Zaldico. Kaya lang, siyempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe, bila siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up kasi naman magagaling naman ang doktor natin dito. Base sa request ni Romualdez, ngayong araw dapat lilipad papuntang Singapore ang House Speaker at 5 araw raw sana ang ilalagi nito doon. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na hinaina ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO mula sa Department of Justice noong October 2025. Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But ako I held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Para sa agenda, Joan Manalo, Balinorio News Channel. Sa pahayag naman ng abogado ni Martin Romualdez, tiniyak nito na hindi flight risk ang dating speaker. Wala rin daw rason para siya'y hindi payagang makalabas ng bansa
At taliwas sa sinabi ng ombudsman, granted ang travel authority ni Romualdez. Ipinakita pa nito ang travel clearance mula sa House Secretary General. Sa nakaambang freeze order, wala pa raw silang nakikitang formal request of application sa Court of Appeals. Wala pa rin daw kasong isinampa kay Romualdez sa ombudsman. Kita mo ito? Ang weird nito Granted naman daw. Kaya nga kasi so far ginrant ng Kamara yung travel authority. Lumabas yan Ginrant ng Kamara yung travel authority ni Romualdez. Pero merong sinasabi si ombudsman na pipigilan daw nila o wag daw sana. Pero hanggang wala kasi yung case at hihingin mo yan sa court, hindi naman sa ombudsman ang court hindi sila, Sandigang Bayan. Sandigang Bayan na mag-i-issue ng hold departure order. I-issuehan yon pagka na-demanda mo na. Ang tagal ninyo Last week nyo pang in-announce yan, inuna nyo pa yung announcement. Alam mo kasi ito si si Remulla, bida-bida kasi Sa totoo lang, bida-bida ho yan. Sobrang bida-bida. Tuloy, ayan, baka bukas wala na yan baka nga ngayon pa lang yung paglabas niya ng kanyang statement, baka nakalipad na yan Remember, tatanong si immigration, asan ang travel authority mo? Eto. From the House of Representatives. May hold departure order? Wala pa. So, wala magagawa immigration. Sige na, lumipad ka na. Pustahan tayo, wala na yung si Romualdez, Pustahan tayo, nakalipad na yan, pustahan tayo. Pustahan tayo. Sus. Yung mga ganyang style ninyo. Bida-bida ka kasi, Remulla, Hindi, totoo Ito kasing Ito kasing si Baste. Hiningi pa yung ulo ni Romualdez. Ni Marcos, ayan tuloy, nagturo ng ibang ulo. Sinusuri na ng NBI ang kontrobersyal na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte laban sa Pangulo. Matatandaan sa paglulunsad ng kanilang Rage Coalition. Inihirit ng alkalde na kailangan nila ang ulo ni PBBM. Yun. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi limitado kay Davao City Mayor Baste Duterte ang investigasyon ng NBI laban sa mga magbabanta sa Pangulo, sa First Family at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Yan ang nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng mga ulat na sinisilip na ng ahensya ang naunang pahayag ng alkalde laban kay PBBM. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo Yun. ni Bongbong Marcos! Yan! Ayon kay Matibag, naglabas na siya ng administrative order tungkol dito. It so happened na nung lumabas yan, it's also the same time that si Mayor Baste has a statement doon sa isang pagtitipon. Kaya siguro sinasabi na siya yung imbestigahan. But of course, if that will qualify doon sa ating nilabas na administrative order, then yung direction natin, papunta rin doon. Dagdag ni Matibag, ilang social media personalities na rin ang kanilang natukoy na umano'y nagpapasimula ng mga banta laban sa Pangulo at sa iba pang opisyal. Dinamay nyo na naman ng mga vlogger. Alam mo, grabe talaga yung yung freedom of speech sa Pilipinas, no? Hindi kasi una-una. Director Matibag, for your, this is ito lang naman yung opinion ko lamang naman po ito. With all due respect. Pag sinabi mong ulo, not literal na ulo. Kasi kung literal na ulo, pwedeng ulo sa taas, pwedeng ulo sa baba. Di ba? Kaya nga hindi pa pwedeng ulo Hindi pa pwedeng literal na ulo. Kasi ulo rin naman yung tawag sa baba So sinabi niya, kailangan namin ulo ni Marcos. Ibig sabihin ba yung ulo sa baba, ulo sa taas? So hindi pa pwedeng i-interpret siya ng literal. Diba? Pag sinabi mo kasing ulo, halimbawa ikaw, gusto kong makuha ang ulo ng leader ng organisasyon na ito. Ibig sabihin, gusto mo siyang mahuli. Gusto mo siyang managot. Gusto mo siyang panagutin sa batas. Kaya nga sabi dito ni Baste,
Gusto namin yung ulo ng ni Marcos. Dapat siya ang managot. Yun ang simpleng sinasabi dito ni Baste. Siya ang managot dapat. Hindi ulo ng kung sino-sino. Hindi kung sino-sinong tao. Siya mismo ang kailangan managot dito. Yun po yung sinasabi ni Baste. Kayo naman, sir, huwag naman masyado kayong literal. Kasi, alam mo, Director Matibag, yung mga ganyan mong sinasabi, alam mo namang malapit na eh. Bakit? 2028 na eh. Baka mamaya kung siya ang kapulutin, siya kang kung ang kapupulutin yan. Boss, sa totoo lang, politiko ka pa naman. Wag mo masyadong isagad yung yung kawalang niyan o yung pagsisip-sip mo kay Marcos. Hindi forever yan dyan. And I think you know that more than anyone else kasi sigurado ako expert ka sa politika eh. Matagal ka na sa politika eh. So delicates ka pag masyado kang dumiin dyan kay Marcos. Darating ang panahon. Hindi nga natin alam kung aabutin pa ng 2028 eh. Bakit ko sinabi? Malay mo mag-resign. Di ba? Dahil sa kahihiyan na. Posible kaya yun? Hindi ko sure. Hindi, pero malay mo, di ba? Merong divine intervention. Oh. Ano ibig ko sabihin ng divine intervention? Baka mamaya masamain mo na naman yan. Hipuin ng Panginoon ng kanyang puso. Malay mo, di ba? Yan ang divine intervention. Pag ang Panginoon humipo ng iyong puso, wala ka na magagawa. It's either lumambot yung puso mo o tumigil. Hindi. Joke po yun. Pero alam mo yun, pag ang Panginoon naghipo ng puso at sinabi niyang, it's time to resign. Baka sa sobrang diin mo kay Marcos, masama ka sa mga mabulok ang political career. Di ba? Kaya wag mo masyadong idiin. Masyado mong ginigipit yung mga nagbibigay lamang ng pahayag. Di ba? Nagbibigay lamang ng kanilang saloobin. Dahil sa frustration sa mga nangyayari. Alam mo, eto, bigyan lang kita ng halimbawa. Ito kasi may mga kumausap sa akin, sabi nila, Banat Bay, kayong Banateros, mukhang pumalpak kayo doon kay Isko ah. Kasi kahit yung mga Duterte supporter na medyo na-frustrate sa inyo dahil bakit daw nyo in-interview si Isko. May mga ganyan eh. Sa totoo lang, may mga ganyan. Sa loob-loob ko, marami nagsasabi dyan na kasi naman yung mga Duterte supporter eh. Bakit masyadong parang parang hindi na nag-iisip minsan. Sa loob-loob ko, hindi naman. Hindi sila nag-iisip. Talagang sobrang galit lang sila sa gobyernong ito na binababoy na tayo sobra. Masyado na tayong winawalang niya. Kaya kung sino man ang pumuri sa gobyerno na to, nadadamay sa galit natin. Which is understandable. I understand yung mga Duterte supporter na nagagalit sila sa pag meron nagsasalita na pumapabor kay Marcos. Lalong-lalo na si Yorme na yung iba sa kanila dating inidulo si Yorme. Alam mo, naiintindihan ko yung kanilang damdamin. Kaya lang kami bilang anchor ng SMNI, we have to be fair. We have to conduct interview ng mga politicians. We have to do it. It's part of our job. Anchor kami. Hindi kami vlogger at that time. We are anchor at that time. 'Di ba? So ibig sabihin mga kababayan, ano ho namin 'yun? Pero naiintindihan ko naman kung bakit minsan sobrang galit nila sa mga taong pumupuri kay Marcos kasi sobra na sagad na sa buto. Kaya NBI Director Matibag, kung meron mang nasasabi yung mga social media, kung meron mang nasasabi yung mga tao na galit sila at tila nagkakamali sila minsan ng post, minsan nagkakamali sila ng share, intindihin nyo na lang. Kasi meron tinatawag na libel, alam niyo ibig sabihin ng libel, sigurado ko, abogado kay sir. Libel, it has to have malice.
Ano ibig sabihin ng malis? Ang ibig sabihin ng malis, alam mo ng mali, ipinost mo pa at diniktik mo pa talaga. Alam mo ng mali. Karamihan naman sa social media. No? Kalimbawa na lang yung kay Jack Argota, di ba? Hindi naman niya alam nung una, nagkamali siya. Ibig sabihin, doon pa lang, nawala na yung malis. Ang isang factor para maging isang bagay ay libelous, pag may malis. Pero pag nagkamali lang, dahil akala mo, totoo, na i-share mo, wala na yun. Diba? Ibig sabihin, alam mong, iba kasi yung nagpakalat ng fake news at iba yung wrong news. Ibig sabihin, nagkamali ka lang. Nagkamali ka, ito yung nakita mo, i-share mo ngayon dahil sa sobrang galit mo sa gobyerno, hindi mo na naisip o hindi mo na verify kung totoo o hindi. Basta i-share mo na lang dahil sa galit mo sa gobyerno. Hindi malis po yun. Wala pong malis dun. Nagkamali lang yung tao. You can reprimand. Pwede nyo pagsabihan. Di ba? Ingat. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi yan, paulit-ulit sa mga kababayan natin. Huwag ko kayong share ng share. Kasi alam mo, sa akin nga siyempre si Banat Bay ito. Araw-araw, ang dami nag-i-email sa akin ng kung ano-anong impormasyon, dokumento, na sinasabi ganito, expose, gusto ako makausap. Hindi ko kinakausap kung hindi ko kilala yung tao kung hindi ko na-verify kung sino yung tao, hindi ko kinakausap. Bakit? Delikado yan Baka yung mga pinapadalang dokumento niyan, fraud, peke, o kung ano-ano pa. Unless, kilala ko talaga. Halimbawa, may lumapit sa akin isang congressman o isang senador o isang mayor o isang councilor at sinabi nila, Banat Bay, meron akong alam mo, ito, tingnan mo to. Kasi kilala ko siya, not just as a mayor or not just as a vice mayor, pero kilala ko siya as a person. Hindi ako lolokohin ito. Sasabihin niya sa akin yung totoong nalaman niya na gusto niya ipa-expose sa akin. Naintindihan nyo natin. Pero pag hindi ko kilala, hindi ko na nga binabasa Sorry kasi alam ko maraming pain dyan. Marami talaga dyan ang lolokohin ng taong bayan. Bakit? Lilituhin nila. Kasi sabi nga nila, tulad nito, nililito ni Romualdez ngayon. Kasi mantakin mo sa unang bahagi ng kanyang speech, ang kanyang binabanatan ay si Marcos. Executive. Sinasabi niya nanggaling sa executive, nagpapatupad ng batas, executive, procurement, executive. Tapos bandang gitna, sinabi niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico. Tapos pinditik niya pa nga si di ba? Kasama pa nga diyan si Chanco. So ano ba talaga? Nililito tayo Diba? Nililito tayo ni Romualdez, pero winawarningan niya Malacanang. Sinasabi niya, subukan niyo ako ilaglag, sama-sama tayo sa impyerno. Kaya mga kababayan, makinig po kayo. Para naman hindi kayo malitong tuluyan, makinig lagi kayo kay Banat Bay. Dito kay Banat Bay, ako, yan ang ipangako ko sa inyo. Hindi po tayo magsasalsal ng fake news dito. Kahit it will benefit, it will sound good, it will sound interesting, hindi ko natin gagawin yan. Makakaasa ko kayo na ako si Banat Bay, pag may balita, doon lang sa totoo. Yun lang. Whether it will help us on our goal or not. Basta yung totoo tayo. Kasi yung totoo, there is true freedom in being in the truth. Always remember that. Diba? Yung sinasabi sa Biblia na the truth shall set you free. It speaks so much. It speaks so much not only in politics, not only about our nation, but even ourselves. Lahat yan. The truth will set you free. So wag mong haluan ng kasinungalingan dahil pag ikaw nagsinungaling ka, wala mangyayari. Para kang naging katulad nung nilalabanan mo o yung kinikriticize mo. Sinungaling din. Labanan natin ng kasinungalingan ng katotohanan. So makakaasa po kayo si Banat Bay ay doon lamang sa totoong balita. At kung nagustuhan ninyo ang aking video,
Maaari po bang kayo mag-subscribe? Kung ayaw nyo, edi wag. Pero maaari naman, please lang. Subscribe naman po kayo. Subscribe po kayo at mag-like po kayo. At sana i-share nyo rin po yung video dahil napakalaking bagay po nito sa algorithm kung i-share niyo yung video. Hindi lang, subscribe. I-share nyo talaga. Pwede dyan, may share button yan eh. Malaking bagay po yan, baka akala ninyo. Pero kung talagang kayo ay tunay na banateros at sumusuporta kay Banatbay, pwede rin yung membership dyan. Merong membership dyan. Yun lang ang may bayad dyan. Para suporta kay Banatbay at para tayo ay maging fully, continuously independent sa mga politiko. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banatbay. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating video. Bye-bye! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.